And Congresswoman Franz Castro. First, Congresswoman Arlene Brosas, you are now recognized. Thank you, Mr. Chair. Maraming salamat, Mr. Chair. Sinama pala ako dun sa, kailangan pala ayusin ko yung buhok ko. Sinama pala ako dun sa video, Mr. Chair. In anticipation of the next series of Quadcom hearings next year, yun po sana yung gusto naming sabihin. No? Inaantabayanan kasi itong mga ginagawa natin sa Quadcom. Milyon-milyong tao ang nanunood, parang Netflix series na nga sa kanila, Mr. Chair, nagsi-season na nga sila. Ano na daw season ang ating gagawin? Ano? Mr. Chair, libo-libong buhay ang ninakaw at libo-libong pamilya ang sinira ng madugong gyera kontra droga ni dating Presidente Duterte. Libo-libong tao ang hindi niya binigyan ng pagkakataon para sa due process at matamasa ang karapatang dapat na nakukuha. Nadamay rin ang inosenteng mga bata na may maganda at makulay pa sanang kinabukasan, ngunit lahat ng ito ay sinira ni dating Pangulong Duterte. Sabi ni dating Presidente Duterte, encourage the criminals to fight. Encourage them to draw their guns. Yan ang instruction ko. And the only way na hindi kayo makulong and to justify the killing is bigyan mo talaga ng panahon na lumaban. Yan po ang sinabi niya. Nanlaban kaya pinatay. Ito ang sinasabi ng mga kapulisan sa pagpatay ng mga umano'y sangkot sa war on drugs. Dagdag pa rito, maraming kaso na hindi nagpapakita ng search warrant o warrant of arrest ang kapulisan. O kaya'y nagpapakita ng search warrant pero pagkatapos na ng operasyon. Basta na lamang sisipain ang pinto at papasok sa bahay. Sasabihin na dumapa, ihihiwalay ang ibang kapamilya, saka papatayin ang hinihinalang sangkot sa droga. Pagkatapos, walang investigasyon na mangyayari at hindi mapapanagot ang pulis na pumatay. Ito ang mga narinig natin mula sa mga kaanak ng mga biktima sa mga nagdaang Quadcom hearings. Pero Mr. Chair, hindi lamang sa mga biktima ng war on drugs natin nakita ang ganitong kalakaran. Noong March 5, 2021, sa isang meeting ng Joint National Task Force, Regional Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa Cagayan de Oro, sinabi ni dating Pangulong Duterte, I've told the military and the police that if they find themselves in an armed encounter with the communist rebels, kill them. Make sure you really kill them and finish them off if they are alive. Forget about human rights. That's my order. I'm willing to go to jail. That's not a problem. Yun po ang sinabi niya. March 7, 2021, 2 araw pagkatapos nito, mga 5:05 ng umaga, 5 a.m., habang tulog ang mga tao, sabay-sabay na nagsagawa ng operasyon ng kapulisan at militar sa Cavite, Laguna, Rizal at Batangas. Nagresulta ito sa pagpaslang sa 9 na aktivista, mga taong ipinaglalaban ang nakabubuhay na sahod, desente, maayos at regular na trabaho, paninirahan at iba pang batayang karapatang natatamasa ng bawat Pilipino. Tinagurian ang serye ng mga pagpaslang na ito na Bloody Sunday Massacre. Mr. Chair, noong nangyari ito, ang Philippine National Police Chief ay si Debold Sinas, habang ang isa sa mga Davao Boys na si Police Colonel Lito Patay ang kasalukuyang head ng PNP CIDG Regional Field Unit sa Region 4A noon. Sa ilalim din ng panunungkulan nila, nagkaroon ng malawakang pag-apply at pag-aproba ng search warrants, kung saan 42 sa 63 search warrants na na-file sa Manila RTC ay naaprubahan, habang 4 sa 9 na search warrants na na-file sa Antipolo RTC ay naaprubahan din. Sila ang parehong pulis na involved sa pagpapatupad ng war on drugs ni dating Pangulong Duterte, na mayroon ding malaking gampanin at pananagutan sa serya ng mga operasyon na kumitil sa 9
na aktivista at human rights defenders sa Timog Katagalugan. Parehong naratibo sa mga biktima ng war on drugs, nanlaban ang mga biktima ng Bloody Sunday Massacre. Ganon daw kaya sila pinatay. Nagpakita ng search warrant ang mga kapulisan at militar pero walang search na naganap. Bagkus, pagpatay ang agad nilang ginawa. May isang kaso pa na kinaladkad ang mga biktima sa address na nakalagay sa search warrant at doon sila pinatay. Hanggang ngayon, nananawagan pa rin ng hustisya ang kaanak ng mga biktima. Mamaya siguro, Mr. Chair, pakinggan natin ang mga kwento nila kasi narito po si Lizelle Asuncion, ang wife ni Manny Asuncion, si Rosenda Lemita, ang nanay ni Ana Marie Chay Evangelista at mother-in-law ni Ariel Evangelista. Pareho po silang biktima o pinatay noong Bloody Sunday Massacre. Mahalagang mapag-usapan natin ito sa Quadcom hearing kung paanong ang modus sa war on drugs ni dating Pangulong Duterte ay ginamit din sa extrajudicial killings sa mga taong ipinaglalaban lamang ang kanilang karapatan. Mahalaga rin na marinig ang kanilang boses at malaman ang kanilang mga kwento. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you, Congresswoman Brosas. After the manifestations, tayo po ay pupunta sa admin matters. But we now recognize Congressman Salvador